At pag-usapan po natin yan, yung patuloy na muling nakapangisda na yung mga kababayan natin dyan sa Panatag Shoal. Yun nga lang, nakabantay pa rin sa kanila yung mga malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Kasama po natin ngayong umaga, Foreign Affairs Expert, Professor Richard Hidarian. Professor, good morning. Welcome sa unang balita. Good morning, sir. Morning. Professor, on the surface, parang magandang balita, no? Wow, after several years nakapangisda na, dapat nga ba tayo magdiwang? O this came at a cost, of course, for us? Well, I mean, unang-una, nung nakauwi si Pangulong Duterte, $24 billion of economic deal na inuwi niya. Siyempre, yung inisip ko, hindi pwede yun lang iuwi mo. Kasi, siyempre, mataas yung expectation ng tao na after nung ating clean sweep victory sa may Hague, na may makuha din tayo concession or compromiso dyan sa may West Philippine Sea. Mukhang hindi sila nakapag-usap ng isang formal na isang agreement. Kasi, komplikado yan. Maraming mga legal technicalities Apparently, yan. one-on-one yata yung usapan nila ng Chinese at saka yung presidency. ating saligang batas, klarong-klaro na yung Panatag Shoal, sa atin yan. Hindi pwede magkaroon ng joint development dyan. So maraming mga legal amendments at revisions at technicalities na involved dyan kung formal na agreement talagang gusto natin gawin. So mukhang nakuha ni Pangulong Duterte dito ay isang provisional na agreement kung saan for the meantime, hayaan ng China yung ating mga ngisda na makapasok dyan kasi ito yung hanap buhay nila para yung tiwala na lang dalawang bansa ay bumalik. So ang tawag dyan, confidence building measure. Kasi 4 na taon, napakahigpit yung hidwaan natin with China. No? So yung level ng trust, napakababa. At dati, meron pa nga posibilidad na magkaroon ng giyera or conflict. So ngayon, unti-unti, binabalik yung tiwala. So ang tawag dyan ay confidence building measure. Kaya para sa akin, on one hand, syempre dapat mag-congratulate tayo sa ating Pangulo. Kasi kahit papano nakapag-uwi ng hanap buhay yung ating mga At ito, isda. tangible to. Tangible to. At saka alam talagang natin, isda na literal at saka na alam nawawalan natin from nila, October 17 to 27, kasi usually 5 Chinese Coast Guard at vessels na nagbabantay dyan. Kumonti, 2 na lang yata sila nun eh. Tatlo daw, Ngayon oo. 3 or 4. So kumonti rin yung number na bumabantay at hindi hinaharas. Siyempre, hope natin dito ay hindi ito one-time big time. And I doubt na maging one-time big time. Kasi alam ng China, kung gawin nila one-time big time to, di balik back to zero na naman tayo. Pero ito yung tinatawag ng mga Chinese na expression nila. First step in the journey of 1,000 miles. Yes. So as much as dapat bantayin natin na mabuti, we also have to congratulate yung ating gobyerno na nakapagkuha ng ganyung kompromiso. Kasi yung alternatibo ay konfrontasyon at delikado yan. Pero some are quick to point out na parang mali pa rin. Nakakapangisda tayo dahil pumapayag ang China. Yeah. Na maling setup in the first place dahil atin yan. Well, yun din ang sinasabi ng mga ibang ASEAN countries sa atin. Parang, congratulations sa inyo, pero akala ko sa inyo yan. Pero ang katotohanan ay dito, tayong nanalo sa korte, pero China naman na may hawak ng Panatag Shoal. Sila yung may tinatawag na operational superiority. Tayo may moral and legal superiority. Sila may operational superiority. Yun nga lang, hindi So natin we have makain to yun, meet ano? somewhere in between. Yun ang issue dito. So, ito yung reality, di ba? So for me, kung ito yung maging kompromiso na makuha natin, why not? And remember, sinabi nung Hague verdict na traditional fishing ground for multiple countries. Itong Panatag. Hindi lang Pilipinas, hindi lang China. So eventually, dapat mag-negotiate tayo ng isang joint fishery agreement dyan at siguraduhin natin yung ating saligang batas, yung provision na National Economy Patrimony Provision ay consistent din dyan. Kasi yung ating saligang batas hindi rin consistent sa international law. Kaya nga hindi pa pwede formal na agreement. Pero yung nakikita nating smile sa mukha ng ating mga ngista, that will go a long way in terms of restoring yung bilateral trust na wala sa mga nakaraan na taon. Oy, sinasabi ni Bam kanina, 10 meters ba? Yung lapit sa kanila, 3, di ba? 10 di pa, Oo, ay dapat na rin bang mag-deploy ng Philippine Coast Guard, yung ating gobyerno, para doon sa Panatag Shoal, para sa proteksyon ng ating mga Well, kababayan I'm sure pumupunta kasi dyan? ang problema dyan ay baka magkaroon ng maling optics. Kasi makover to sa China, yung Filipino Coast Guard at Chinese Coast Guard nagsishowdown. Baka I mean, of course, dapat dati pa lang nagpapadala na tayo. Parang katotohanan sila na may operational upper hand ngayon. Pero yun nga, I think if in the future bumaliktad ng China, which is a possibility, let's be realistic, wag tayo mag-naive, then at some point we have to consider contingency plans. Pero para sa akin, diyan mahalaga Amerika. Diyan mahalaga yung tulong ng ibang bansa. Hindi pwede na solo lang tayo magharap sa mga China. Dapat may backup plan din tayo. Kaya nga mahalaga, yung ating mga dating alyansa at relasyon, hindi natin i-undermine dahil nagre-reach out tayo sa China.
Oh, yun yung ito sa tingin mo, Professor, produkto rin to ng sinasabing parang reorientation ng Yes. ating foreign policy to Yes. include more of our neighbors Right. kaysa sa existing Well, I foreign mean, yun policy nga, natin. mali siguro ni Paolo Duterte, gumamit siya ng word na separation. Oo. Although he clarified na hindi ito severance, ito nga yung analysis ko rin nun eh. Dapat ang ginamit niyang term ay diversification or pivot to Asia. Kasi finally, nag-diversify tayo, mas binibigyan natin attention yung ating relasyon sa mga ibang bansa. At tignan mo si Paolo Duterte, purong Asian countries na napunta niya. Yes. Hindi lang China, Japan, Indonesia, Vietnam. ASEAN, Malaysia, susunod baka Korea na rin in the coming months. So nagda-diversify tayo. At sana ito yung unang hakbang no sa mas magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Titignan natin niya kasi kung mga kababayan natin kung talagang makakapagtuloy-tuloy na Oh, makapangisda sana hindi dyan, to no? one time, big time. Yeah, yun lang. Okay, maraming salamat. Foreign Affairs expert si Professor Richard Haytanya. Thank you, Professor. sir. Thank you. Maraming salamat Good po. morning.